ayan na nga, ayun nga, yung tulad ng sabi ko, sa pag-aayon hindi mo nakita si Jesus, ikaw ay isang bulaan. O kung magkagayon, lalabas ka sa ayunuhan na hindi taglay ang pangako at ang mana ng kaligtasan. Kung magganap na nga na nakapasok ang pangas na ito, anong dapat gawin? Di ba? Kasi nung panahong, wala na, mga 90s na ito, patay ng Sister Nena eh. Humiwalay na yung ibang mga grupo, yung Maya Uwak, nasa Sariaya na eh. So, nagpapaayuno yun, nandito sa kinabuhayan, di ba? Sabi, sa kanila naman sinabi yung isang pangahas eh, di ba? Hindi naman sa atin eh. Ang isang pangahas na gustong wasakin ang magandang simulain ng kapwa, di ba? Anong gagawin? Sabi, anong gagawin natin? Kung, halimbawa, kung may isang pangahas na gustong wasakin, sabi, huwag matakot, kabutihan ay laging angat. Kunan ninyo ng halimbawa ang buhay nila Noah at Lot, huwaran sa pagkamasunurin. Ito yung May 1, 1993 na mensahe, buhay pang Sister Nena nito. Sinasabi na niya. Ngayon, magtataka ka, iisa tayo nun, isang kawan tayo nun. Ba't sinasabi ng mensahe na kunan ninyo ng magandang ng halimbawa ang buhay nila Noah at Lot? Kung isipin natin ito, sino ba si Noah? Nagtayo ng arko. Pero sino ba si Lot? Siya yung umalis naman sa bayan ng Sodom. Di ba? Siya yung, alam mo yung Sodom, ano yan eh, tawag dito, banal na lungsod yan eh. Diyan inaalay yung mga inaalay sa Diyos eh. Teka, sino ang kahalintulad nila Noah at Lot na tinutukoy ni Ama sa mensaheng ito? Sa kasaysayan ng Deya may dalawang pangalan na lumutang na itinatangi ni Ama at Ina ayon na rin sa marami nilang mensahe ibinigay. Sino sila? Okay. Dalawang pangalan ang itinatangi ng Ama sa mensahe. Sino? Diba si Nani Nena at si Simon o si Buddy. Diba? Laman ng mensahe yan. Nabubuhay pang Sister Nena, open and close parenthesis Nena, tapos yung isa, di ba? Buddy. Di ba? Totoo naman, di ba? Yung itinatangi, meaning, pag tinatangi yung, sila yung front liner, kumbaga sa sila yung commander-in-chief, saka yung vice commander-in-chief, ganun yun eh. Okay, ito naman yung, ito yung sinabi ng Panginoon kay Nanay Nena at kay Brother Buddy. 1990 ito, nung ibigay ang mensahe. December 28, 1990. Sa pagpasok ng taon, ako'y makikipag-ugnayan sa inyong lahat sa pamamagitan ng alipin at ni Simon. Ulinigin ninyong lahat ang mga tagubiling ko na ilalagay sa dila at bibig ng alipin. At isa sa isip naman ni Simon upang maunawaan ang ibig kong sa inyo ay iparating. Ang sino mang hindi makikinig o maniniwala sa alipin at kay Simon ay hindi naniniwala sa akin na sa alipin at kay Simon ay nagsugo. Di ba? Si Nanay Nena ay kahalintulad ni Noah na nagtayo ng arko. Kay Nena ay pagtatayo ng kasunduan ng pagbabago tungo sa pagpapakabanal at yan ay ang ayuno. Si Simon, si Buddy ay kahalintulad ni Lot na lilinisan ang bayan ng Sodom dahil sa malaking kasalanan na umiiral dahil sa laman at ngayon nga ay iniwan niya ang samahang DEO dahil sa malaking kasalanan sa mahal na ina ng mga taong nakaupo sa samahang ito. Tulad ni Lot ay hindi na pinakikinggan ang mga payo niya bilang Simon ng Deyo. Sinubukan niya na gamitin ang otoridad niya sa samahang ito, subalit mas pinili ng marami ang pangahas na aral. Nakikita natin, hindi naman minsan yung aral talaga yung pangahas di ba? Na tinanggap. Kaya na, siyempre may involved na tao. Hindi na babanggit ng pangalan.
Basta yung pagbabago ng araw, kinontra ni Brother Buddy. Yan, di ba? Pangaha, sapagkat binago ang mga aral at katuroan na taliwas sa mga mensahe na ibinigay kay Nena. Pangaha, sapagkat hindi sa kanya iniwan ang gawain na ito. Pangaha, sapagkat hindi siya ang tagapagpaliwanag ng mga mensahe. At higit sa lahat, hindi siya ang Simon ng Deyo. Yung pangahas, hindi siya yung Simon ng Deyo. Kaya, kayo na magsabi, lumutang ba ang kanyang pangalan sa mga mensahe bilang kahalili ng alipin? Diba? May mensahe ba makapagturo dun sa pangahas na, ikaw ang kahalili ng alipin? Wala, di ba? Pero may pangalan ni Buddy, lumulutang at saka ni Sister Nena. Bakit hindi nyo balikan ang kasaysayang Deyo kung sinong nagluklok sa kanya? Diba? May nagluklok doon sa pangahas At ang nagluklok niya tao lang. Kagustuhan ng tao, hindi kagustuhan ng Diyos. Yung alamin yung story, wala namang mensahe. Tao, nagluklok. Huwag na natin kung sino, mga patay na yung mga involved na personalidad. Pagdalayan nyo to. Noong iminungkahi ni Ina ang mga sagisag ng ibon bilang gagamitin sa pagbimisyon ng Deyo, hindi ba kayo nagtataka na dalawang pangalan din ang lumutang sa sagisag ng mga ibon? Lawin, Nena. Kalapati, Buddy. Di ba? Sa mga mensahe, may nakita ba kayo? Pag tumawag ang Panginoon, uwak, open and close parenthesis, binabanggit ba yung pangalan? Hindi naman, di ba? Ang talagang binabanggit lang yung ibong kalapati at saka yung lawin, di ba? So, sabihin nga nyo sa akin, kayong mga tinagurang leader ng mga pangkat-ibong kung ang mga pangalan ninyo ay lumutang sa mensahe. Hindi ba kayo nagtataka bakit bukod tangi ang kalapati ay kaakibat ang pangalan ni Simon? Di ba? Ano ibig sabihin nito? Sa mga tweet, hindi nyo mapasusubalian na kay Simon Buddy talaga ang kalapati at walang maaring pumalit sa kanya dito tulad ni Nena na leader ng lawin. Kanino pa winika ito? Simon, ang kalapati ay mayumi at mahinahong kumilos, kaya naman ang kalapati ang lagi kong kaagapay sa tuwing ako ay bumababa mula sa langit. Simon, ikaw ay kalapati, magpakahinahong ka sana. Diba? February 1, 1994. Diba? Si Simon, kinakausap ng Panginoon through messages. Meron bang ibang leader na kinausap ng Panginoon through messages? Wala naman akong nakikita. At sa pisa ng pagiging Simon ng Deyo ay pinalipad niya ang pangkat Deyo Dab family upang ituwid ang mga maling umiiral sa bakurang Deyo. Kaya pakalimiin ninyo ang inyong mga sarili. Bakit nga ba tayo ay tinatawag na Deyo Dab family ngayon? Bakit Dab? Sapagkat ang Dab ay kalapating puti na sagisag ng kalinisan at kapayapaan at kaagapay ni Ina sa tuwinang siya ay bumababa mula sa langit. Yun ang maliwanag, di ba? Kaagapay ni Ina, di ba? Kaya huwag nating kaya huwag nating katigan ng hindi sa atin. Kung hindi na ito sa atin, huwag na nating kampihan pa. Ayon sa alipin yan. Kung iba na paniniwala sa atin at sa aral na natutunan kay Kristo, di ba? Huwag na nating katigan. Huwag na nating parang kampihan pa. Alalahanin ninyo na malaki ang pagkakaiba ng samahan at Deyo. Kung maligaya naman sila sa samahan nila, okay lang. Basta tayo Deyo. Bilang pagtatapos ay pagnilaan nyo ang mensahe na ito. September 1973, Martes. Itong mensahe, 9:45 ng umaga. Itong mensahe ni Ama ngayong umaga. May Deyo. Go ye and find all the truths. For I, your Lord, wants you all to become absolutely free from all tradition of men. You have been freed from the tortuous and mysterious doctrines of numerous religious organizations. And because through all my messages, through your sisters,
you have learned the fundamental teachings. You can really feel free from the yoke of unexplainable religion. I set you all free, so stay free and remain free. Can you now tell how this freedom came? Through your careful teaching, following my words through all my messages, giving to you through your sister, not brother, no. And it's also through your knowledge and understanding of all my words that you have been free from the incomprehensible tradition of the religious of this present evil world. Yan munang yan munang topic na yan, at maaaring madagdagan pa yan kung may mga magtatanong. Itong series ng video clip na ito ay kasi nga para doon sa mga tamad magbasa. Tamad magbasa kasi sabi ang haba-haba. Pero siguro pag nakikinig, di ba? Minsan lalagay mo lang yung earphone mo sa tenga, tapos nakapasok sa bulsa mo yung cellphone. Naririnig mo na kung ano yung mga sinasabi. Anyway, that's my last part. Part 8 kung meron man akong ibang topic na gustong, siguro yung mga topic na paano naman yung paghihiwalay, yung story ng paghihiwalay ng from Deo Mayo, from Deo Mayo Uwak, tapos naging Deo Kalapati, tapos naging Deo the Family, di ba? May mga story yan parang lahat yung pinagdaanan ko, napuntahan ko, kaya medyo alam ko yung mga kasaysayan na yan. Kaya magandang araw sa ating lahat. Naway may natutunan kayo sa aking mga sa video na ito na natutunan nyo, at maraming salamat. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, dying to bring low the enemies of the church, hear our prayer so that all heresies may be overcome. Lord, do not reject us, your people who cry to you in our affliction, but for the glory of your name being of peace, help us, O Lord, behold our humility, and do not forsake us all in time of affliction. Let perpetual light shine upon us all. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Goodbye, and God bless to all. Thank you for watching.